Tahimik ang umaga sa lumang bahay ng mga Montiel. Ang halimuyak ng bagong timplang kate ay bumabalot sa hangin habang si Lola Felisa ay nakaupo sa veranda, nakatanaw sa mga punong mangga na itinanim nila noon ng kanyang yumaong asawa, si Don Ernesto. Mahigit 3 taon na itong pumanaw, ngunit tila kahapon lang nang huling itong kausap habang pinapayo nitong alagaan ang pamilya at huwag hayaang sirain ng pera ang loob ng mga tao. Kung naririnig mo lang ako ngayon? Ernesto, mahinang wika ni Felisa habang nakatitig sa lumang larawan nilang mag-asawa sa ibabaw ng mesa. Gusto ko sanang sabihin sa'yo, natutupad ko pa rin ang mga pangako natin, kahit wala ka na. Mula sa bakuran, maririnig ang boses ni Berto, ang tapat na hardinero na halos kasing edad ni Felisa. Lola Feliz, ayan po, nalinis ko na yung mga paso sa likod. Pero parang kailangan na nating palitan yung mga paso ng santan. Tuyo na po. Ngumiti si Felisa at tumayo, dahan-dahang naglakad papunta kay Berto. Sige, Berto, hayaan mo. Mamaya magtatanim tayo ng pago. Gusto ko ulit ng santan kasi yan ang paborito ni Ernesto noon. Sa kabila ng edad, maaliwalas pa rin ang ngiti ni Felisa. Mahina man ang tuhod, hindi siya nawawala ng gana sa buhay. Lalo na tuwing dumarating ang mga batang kapitbahay para magpaturo. Lola Feliz, sigaw ng isang batang babae na tumatakbo sa gate. Pwede po ba kaming magpaturo ng spelling? May test po bukas? Siyempre naman iha, tugon ni Felisa habang hinaplos ang buhok ng bata. Huwag kayong mahiya, halika, doon tayo sa ilalim ng puno. Sa lumang mesa sa bakuran, nagsimula na siyang magturo ng mga salitang Ingles. Habang nagtatawanan ng mga bata, tila nabubura sa mukha ni Felisa ang mga bakas ng kalungkutan. Iyon na lang ang natitirang paraan niya upang maramdaman niyang may silbi pa rin siya sa mundo. Pagkatapos ng klase, inabot ni Berto ang isang maliit na thermos. Eto po Lola, mainit pa yung tsaa. Gusto ko lang sabihin ang sipag niyo pa rin. Kahit si Don Ernesto siguro, proud na proud sa inyo ngayon. Mumiti si Felisa, pinunasan ng pawis sa noo. Salamat Berto. Alam mo, kung wala ka siguro rito, matagal na akong sumuko. Ikaw na lang kasi ang naiwan na nagmamalasakit. Umiling si Berto. Huwag niyo pong sabihin yan Lola. May anak po kayo. Si Marco, mabait yon. Siguro lang, abala sa negosyo. Ngunit sa loob-loob ni Felisa, iba na ang nararamdaman niya. Noon, araw-araw siyang tinatawagan ni Marco. Lagi itong dumadalaw tuwing linggo, may dalang prutas o tinapay at nakangiting mag-aabot ng yakap. Pero ngayon, parang dumalang na ang tawag at madalas pa ay pabulong lamang sa telepono. Laging nagmamadali, laging abala. Minsang gabi habang nakikinig siya ng radyo sa sala, tumunog ang cellphone niya. Nakita niyang si Marco ang tumatawag. Agad niya itong sinagot, sabik sa boses ng anak. Anak, kamusta na kayo ni Regina? Hindi ko na kayo nakikita ah? Ngunit naputol ang salita niya nang marinig ang malamig na tinig sa kabilang linya. Ma, busy pa ako. May mga bisita kami ni Regina. Don't worry, nagpapadala naman ako ng pera sa'yo, di ba? Oo anak, pero hindi naman tungkol doon. Ma, sige ha, next time na lang okay? Ingat ka dyan, click. Naiwan si Felisa na hawak ang cellphone, nakatitig sa kawalan. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi nasusukat sa mga padalang pera, kundi sa presensya ng anak. Ngunit tila hindi na iyon nauunawaan ni Marco. Kinabukasan, dumaan si Berto at napansin ang tahimik na mukha ni Felisa habang nagwawalis. May problema po ba Lola? Tanong nito. Napabuntong hininga siya. Wala naman Berto. Siguro ganito talaga pag matanda ka na. Lahat ng tao abala na. Para bang ikaw na lang ang naiwan. Hindi po totoo yan. Maraming nagmamahal sa inyo. Yung mga bata nga dito, idol nila kayo. Ngumiti si Felisa, ngunit halatang pilit. Sa kabila ng mga salitang iyon,
Naramdaman niyang may kakaiba sa paraan ng pakikitungo ni Marco nitong mga huling buwan. Hindi na ito humihingi ng payo, hindi na nagtatanong kung kumain na siya. At minsan, sa tuwing makakausap niya si Regina sa telepono, may maririnig siyang bahid ng pangmamaliit. "Hello, Ma Felisa," bati minsan ni Regina. Ngunit sa tono nito ay may halong lamig. "Sana po okay lang kayo dyan. Pero next time, huwag na po kayong padala ng mga resibo ng gamot. Si Marco na po bahala." Hindi naman ako humihingi, iha," sagot ni Felisa. "Sinend ko lang para alam niyo ang mga expenses." "Alam ko po, pero mas okay siguro kung magpahinga na lang kayo at huwag na masyadong gumalaw. Alam niyo na baka mapagod. Anyway, bye po." Napayuko si Felisa. Hindi niya alam kung may nasabi siyang mali. Pero ramdam niyang unti-unting lumalayo ang pamilya sa kanya. Lumipas ang mga buwan at mas naging bihira ang pagdalaw ni Marco. Hanggang isang araw dumating si Berto na may dalang sulat. "Lola, may naghatid pong liham galing sa Maynila, galing kay Sir Marco." Agad niya itong binasa, ngunit tila may malamig na pakiramdam sa kanyang dibdib habang binubuksan ang sobre. "Ma, may pagbabago sa negosyo. Kaya baka di muna ako makadalaw. Si Regina na muna bahala sa bahay sa bayan. Ingat ka palagi, Marco." Tahimik lang siyang nakatulala, nakatipig sa sulat. Parang pinunit nito ang natitirang lakas sa kanyang puso. "Berto," mahinang sabi niya. "Alam mo ba, dati pangarap ko lang na maging mabuting ina. Akala ko kapag naibigay mo ang lahat, babalik din sa iyo ang pagmamahal." Lumapit si Berto, pinisil ang kamay ng matanda. "Hindi niyo kasalanan, Lola. Minsan natatabunan ng mundo ang puso ng mga tao, pero babalik din yan." Ngumiti si Felisa, ngunit may luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Sana nga, Berto, bago mahuli ang lahat. Habang papalubog ang araw, nakatanaw siya sa mga punong mangga. Sa ilalim nito, naroon pa rin ang lumang siyang kahoy kung saan sila madalas magkwentuhan ni Ernesto noon. Tila naririnig pa rin niya ang tinig nito. "Felisa, tandaan mo, ang tahanan ay hindi bahay. Ito ay ang puso ng mga nagmamahalan." Ngunit ngayong siya'y mag-isa na, ang tahanang iyon ay tila malamig na bakanteng espasyo. At sa katahimikan ng dapitapon, isang malamig na simoy ang dumampi sa kanyang pisngi. Parang paalala ng paglayo ng mga dating nagmamahal. At doon niya tuluyang naramdaman ang unti-unting paglamig ng mundo na parang sinasalamin ng sariling anak. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nagbago ang takbo ng bahay na minsang naging masigla at puno ng tawanan. Noon, bawat sulok ay may alaala ni Don Ernesto. Ang lumang piano sa sala, ang mga larawan sa hallway at ang hardin na madalas nilang pinagtataniman ni Lola Felisa ng mga santan. Ngunit nang magsimulang manirahan doon si Regina, ang lahat ay tila unti-unting nabura. "Marco, hindi na maganda tong luma mong portina," wika ni Regina habang iniikot ang tingin sa loob ng sala. "Luma na lahat dito. Kailangan nating baguhin kung gusto mo ma-maintain ang image mo bilang businessman." "Pero iha," mahinahong sabat ni Felisa na nakaupo sa gilid, "yang kurtinang yan ay regalo pa ng papa ni Marco nung kasal nila ng tatay niya. May halaga yan." "Ma," putol agad ni Marco, "hayaan na natin si Regina. Gusto lang niyang mas gumanda ang bahay." Ngumiti si Felisa, pilit na binipigilan ng lungkot. "Oo, anak, kung ikagaganda ng bahay, sige." Kinabukasan, dumating ang mga trabahador. Tinanggal ang mga lumang gamit, isinantabi ang mga antigong larawan at pinalitan ng mga modernong dekorasyon. Tiningnan ni Felisa ang lahat mula sa itaas ng hagdan. Ramdam niya ang bawat tinig ng martilyo na tila tumatama sa puso niya. Habang binubunot ng isa sa mga trabahador ang lumang aparador, nakita ni Regina ang lumang notebook ni Don Ernesto. "Anong to?" tanong niya habang pinupunasan ang alikabok. Napahinto si Felisa.
Akin na! Akin yan! Kay Ernesto yan! Ang mga plano niya noon para sa foundation na gusto namin itayo. Mumisi si Regina. Foundation? Hindi ba mas maganda kung ibenta na lang tong property na to at gawing resort? Mas kikita pa tayo? Hindi pera ang dahilan kung bakit itinayo namin tong bahay. Mariing sagot ni Felisa, ngunit magaan ang tinig. Ito ang alaala namin ng asawa ko. Dito lumaki si Marco, dito kami natutong magmahal. Ngunit sa halip niya pakinggan, napailing lang si Regina. Ang sentimental yun naman, Ma Felisa. Panahon na kasi ng praktikalita, hindi na uso ang drama. Sa mga sumunod na linggo, naging bihira na ang pagkakataong masilayan ni Felisa ang anak niyang si Marco. Lagi itong abala sa negosyo o kaya na may laging nasa biyahe kasama ang asawa. Kapag nandito naman, tila wala itong sariling desisyon. Isang gabi, habang naghahapunan, binalot ng malamig na katahimikan ang mesa. Ma, basag ni Marco. Napag-usapan namin ni Regina na baka mas okay kung magpahinga na lang kayo. Huwag niyo na pong intindihin ang mga gastos sa bahay. Kami na bahala. Hindi ko naman iniintindi anak, mahina ngunit matatag na tugon ni Felisa. Nais ko lang sana na malaman kung kamusta ang negosyo mo. Kung kumakain pa ba kayo ng maayos. Baka naman sobra kayong napapagod. Napatingin si Regina, mumisi ng sarkastiko. Ma Felisa, wag niyo pong problemahin yan. Hindi niyo naman alam ang mga ganitong bagay. Mas okay po sigurong mapahinga na lang kayo sa taas. Kailangan din po kasi ni Marco ng peace of mind kapag nasa bahay siya. Natigilan si Felisa. Ramdam niya ang lamig ng bawat salitang binitiwan ni Regina. Peace of mind, bulong niya habang pinupunasan ang gilid ng pinggan. Sige, magpahinga na lang ako. Pag-akyat niya sa kwarto, lumapit si Marco kay Regina. Bakit kailangan mong pagsabihan ng ganun si Mama? Tanong niya. Halatang may pangamba. Marco, mariin ang tono ni Regina. Kapag gusto mong umasenso, kailangan mong matutong i-prioritize. Hindi tayo uunlad kung puro emosyon. Gusto mong magbago ang negosyo, di ba? E di sumunod ka sa plano ko. Tahimik lang si Marco. Sa loob-loob niya, alam niyang mali. Pero dala ng takot na mawala ang suporta ni Regina, pinili niyang manahimik. Samantala, sa silid ni Felisa, nakaupo siya sa tabi ng bintana, tinatanaw ang hardin. Sa labas, nakikita niyang muling nagtatanim si Berto ng mga bagong halaman. Berto, tawag niya mula sa bintana. Pakisama mo nga yung mga paso kong lumang orchids. Gusto ko sanang mailagay ulit sa veranda. Tumango si Berto, ngunit nang papasok na ito sa loob, hinarang siya ni Regina. Berto, wag mo nang pakinggan si Ma Felisa. Wala ng orchid sa veranda. Gagawin kong mini bar yun. Pero ma'am, gusto lang naman ni Lola Feliz na makita yung mga halaman. Hindi mo ba ako narinig? Sundin mo ang sinasabi ko. Napayuko si Berto. Opo ma'am. Nakita ni Felisa ang eksenang yon mula sa taas. Ramdam niya ang bigat sa dibdib, hindi dahil sa pagkawala ng mga halaman, kundi sa pagkawala ng respeto. Sa sarili niyang tahanan, pakiramdam niya ay isa na lamang siyang bisita. Isang umaga, habang nag-aalmusal, lumapit si Regina, dala ang folder ng mga gastusin. Ma Felisa, aniya, simula ngayon ako na po bahala sa budget ng bahay. Hindi niyo na kailangang magbigay ng opinyon. Mas maayos kung may isang nagde-decide. Ngumiti lang si Felisa, pilit na kalmado. Oo iha, wala naman akong reklamo, basta't maging maayos ang lahat. Good, kasi alam nyo, minsan mahirap kapag maraming gustong makialam, lalo na yung hindi naman updated sa panahon. Tumayo si Felisa. Marahang tumalikod at nagtungo sa kanyang maliit na silid sa gilid ng bahay. Doon, sa ibabaw ng lamesa, binuksan niya ang lumang notebook ni Ernesto. Sa pahina nito, may nakasulat, kapag ang tahanan ay pinasok ng yabang, unti-unting mawawala ang dangal. Pinunasan ni Felisa ang mga mata. Ernesto, tama ka.
Mahina niyang sabi, unti-unti na akong nagiging bisita sa sarili kong tahanan. Nang gabing iyon, dumating si Marco mula sa opisina. Abala ito sa cellphone habang kumakain. Marco, mahinahong tanong ni Felisa. Naalala mo pa ba nung bata ka, gusto mong maging guro kagaya ko? Mumiti si Marco ng tipid. Matagal na yon, ma. Nagbago na ang panahon. Hindi na uso yung mabagal na pamumuhay. Kailangan praktikal. Praktikal, ulit ni Felisa habang nakatingin sa anak. Sana lang anak, huwag mong hayaang mawala ang puso mo habang nagiging praktikal. Walang tugon si Marco. Umiling lang ito at nagpatuloy sa pagkain. Si Regina na may nakatingin kay Felisa na tila bang nagsasabing wala ka ng lugar dito. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Felisa sa veranda. Doon niya naramdaman ang lamig ng gabi at ang bigat ng katahimikan. Pinagmasdan niya ang bawat ilaw sa loob ng bahay. Mga ilaw na dati ay nagbibigay init, ngunit ngayon ay tila mga ilaw na nagpapakita ng distansya sa pagitan nila. Sa kabila ng lahat, pinili ni Felisa na manahimik. Alam niyang wala siyang mapapala sa pagtatalo. Ang dignidad ng isang ina ay hindi nasusukat sa dami ng salitang nasasabi, kundi sa papayahang magtimpi kahit pa ang puso'y nagdurugo. At sa katahimikan ng gabi, habang tahimik na nakatingin sa bituin, marahan niyang binigkas. Hanggat may paggalang akong tinuturo, hindi kailanmang mawawala ang danal ng isang ina. Mainit ang hapon sa bahay ng mga Montiel nang dumating ang mga bisita ni Regina. 3 babae ang pumasok. Pawang mga kaibigan nitong taga Maynila. Pino ang kilos, matatalim ang mata at halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Nakaayos ang mesa sa sala. May mga imported na kape at tinapay. Habang si Regina ay abala sa pagpapasikat ng kanyang bagong modernized na bahay. Oh my God, Regina! Wika ng isa sa mga bisita. Ang ganda na ng bahay niyo ngayon. Hindi mo sinabing ganito kalaki. Ngumisi si Regina, halatang tuwang-tuwa sa papuri. Ay, daddy luma talaga to. Pero since ako na ang humawak, I made sure na maayos lahat. Alam niyo naman, gusto ko yung minimalist at classy. Sa likod ng sala, si Lola Felisa ay abala sa kusina. Naghahalo siya ng kape, marahang naglalakad habang pinagmamasdan ang mga panauhim mula sa pinto. Hindi niya kilala ang mga ito, pero dahil siya ang nakasanayan noon na nag-aasikaso ng mga bisita, kusa niyang kinuha ang tray at inilagay ang mga tasa ng kape. Lola, ako na po dyan, pigil ni Berto. Ako na ang magdadala sa mesa. Ngunit ngumiti si Felisa. Ayos lang, Berto. Gusto kong ako na. Bisita yan ni Regina. Dala ang tray, marahang pumasok si Felisa sa sala. Ang mga mata ng mga bisita ay sabay-sabay na lumipat sa kanya. Isang matanda, may bahagyang pangingingig sa kamay at nakasuot ng lumang duster na may maliit na mansa ng kape sa laylayan. Regina, tawag ni Felisa. Eto na ang kape. Ibinili ko pa yang beans sa paborito ni Ernesto noon. Ngunit hindi pa siya natatapos nang biglang sumabad si Regina. Nakataas ang kilay at may mapanuyang tawa. Ma Felisa, Diyos ko, bakit kayo nandito? Hindi niyo ka napansin na may mga bisita ko? Napatigil si Felisa, nagulat sa tono ng manugang. Iha, gusto ko lang sanang, amuin niyo po kasi, parang lupa na. Hindi niyo ba naririnig ang sarili niyo? Nakakahiya naman sa mga bisita. Tahimik ang buong sala. At ang katahimikan ay binasad ng mahihinang tawa ng mga babae. Regina, tawag ni Marco na kakapasok lang mula sa labas. Ano tong? Pero bago pa man niya matapos ang sasabihin, numisi si Regina at tiningnan siya ng malamig. Babe, wala to. Hindi ko lang kayang mapahiya. Alam mo naman, gusto kong maayos ang image natin. Nakatayo lang si Felisa, hawak pa rin ang tray. Nakayuko siya, pinipigilang tumulo ang luha.
Ang mainit na kape sa tasa ay unti-unti nang lumamig. Sa labas ng bintana, maririnig ang mga kuliglig at hampas ng hangin sa kurtina. Pila paalalang na wala siyang lugar doon. Ma, mahina ang boses ni Marco. Sige na, magpahinga na po kayo. Ngumiti si Felisa ng pilit. Oo anak, magpahinga na nga ako. Paglabas niya sa sala, tumalikod siya ng marahan. Bitbit ang tray na parang bigat ng buong mundo. Paglapit niya sa kusina, doon na niya pinakawalan ang luha. Nilapag niya ang tray at marahang hinaplos ang mesa na puno ng bakas ng mga nakalipas na taon. Ang mga araw na sama-sama pa silang kumakain doon, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Narinig niya ang mga tawanan mula sa sala, mga halakhak na tila mga punyal na tumatagos sa kanyang puso. Regina, ani ng isa sa mga bisita. Akala naming may katulong ka pala rito na matanda. Tawa si Regina. Ay hindi, si mother-in-law ko yon. Ganyan talaga siya, ayaw nagpapahinga kahit senior na. Hay nako, buti ka pa. Ako kung ako yan, iparetire ko na sa probinsya, nakaka-stress pag matanda sa bahay. Exactly, sagot ni Regina. Pero sige, kaya ko naman yan. Sa labas ng kusina, nakatayo si Berto. Pinagmamasdan ang matanda habang pinupunasan ang mga mata. Nilapitan niya ito. Lola, mahinahon niyang sabi, huwag niyo pong damdamin. Mga walang modo lang yon, hindi kayo dapat nagpapahiya. Mumiti si Felisa, pilit na matatag. Sanay na ako Berto, sanay na akong masaktan ng tahimik. Umupo siya sa lumang bangko sa labas ng bahay. Tanaw ang lumulubog na araw. Ang sabi ni Ernesto doon, mahina niyang bulong, ang bahay ay para sa pamilya. Pero bakit parang hindi ko na ito bahay? Lumipas ang ilang oras bago lumabas si Marco sa veranda. Tahimik siyang yumapit sa ina. Ma, tawag niya, kanina pa ba kayo dito? Lamig na ng hangin. Ngumiti si Felisa, hindi tumingin. Hindi naman malamig anak, sanay na akong ganito. Tahimik si Marco, nakayuko, hindi makatingin sa ina. Sa likod ng kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang mga tawa sa loob ng sala. Alam niyang mali, pero natatakot siyang magsalita. Anak, mahinahong wika ni Felisa. Naaalala mo ba, nung bata ka pa, ayaw mong kumain ng ampalaya? Lagi kitang pinapagalitan, pero ngayon gusto mo na yung mapait, hindi ba? Tumango si Marco. Oo ma, ang pait din ng mga salita minsan, anak, patuloy niya. Pero kung lunukin mo ng may pag-unawa, hindi na ito nakakasakit. Siguro yan na lang ang dapat kong gawin ngayon. Walang nasagot si Marco. Tumalikod ito at bumalik sa loob. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, tinawag siya ni Regina. Babe, halika na! Picture tayo! Dali! Tumingin siya kay Felisa at sandaling nag-atubili. Ngunit sa huli, bumalik pa rin siya sa sala. Iniwan ang ina sa dilim ng veranda. Nang makaalis ang mga bisita bandang gabi, tahimik na ang buong bahay. Si Regina ay abala sa pag-aayos ng mga larawan sa cellphone. Babe, tignan oo, ang ganda ko rito. Pati bahay, parang pang magazine na. Nungiti si Marco ng tipid. Oo nga. By the way, dagdag ni Regina, pakiusap naman, turuan mo si Ma Felisa na wag nang sumingit sa mga ganitong event. Hindi bagay, nakakababa ng image. Napatingin si Marco sa asawa. Regina, Mako yon. Alam ko, pero kung gusto mo talagang umasenso, kailangan mo ring i-manage ang paligid mo. Image, Marco. Lahat ng tao mayon, image ang tinitingnan. Hindi na siya sumagot. Sa loob-loob niya, alam niya may punto ang asawa, pero may bahagi ring kumakain sa kanyang konsensya. Sa kabilang silid, maririnig ang banayad na pag-ubo ni Felisa. Kasunod ang mahina nitong pagdasal. Panginoon, bulong niya habang nakaluhod sa tabi ng kama, kung ito po ang kapalit ng pagmamahal, tatanggapin ko. Basta wag niyo lang hayaang mawala ang anak kong minahal ko ng buo kong puso. Simula noon,
Hindi na lumalabas si Felisa at sa bawat gabing dumaraan, mas nararamdaman ni Felisa na hindi lang siya tinanggal sa hapagkainan. Unti-unti rin siyang tinatanggal sa buhay ng anak niyang minsan ay tinuring niyang dahilan ng kanyang pag-asa. Lumipas ang ilang buwan mula nang pinahiya ni Regina si Lola Felisa sa harap ng mga bisita. Mula noon, tila nag-iba na ang hangin sa loob ng bahay ng mga Montiel. Wala nang bumabati tuwing umaga at bihira nang marinig ang tawanan sa pagitan ng mag-ina. Ang bawat araw ay naging malamig, tahimik at puno ng pag-iwas. Hanggang isang umaga, habang nag-aalmusal, nagulat si Felisa nang marinig ang malamig na tinig ni Regina. "Ma Felisa, ani nito?" Habang maingat na nilalagyan ng asukal ang kape. "Napag-isipan ko lang po, baka mas mabuti siguro kung bumalik muna kayo sa probinsya. Mas tahimik doon at hindi na kayo masyadong mapapagod dito sa bahay." Napatigil sa pagkain si Marco, ngunit hindi nagsalita. Tumingin lang siya sa asawa, saka marahang tumuo. "Regina," mahinahong wika ni Felisa. "Hindi naman ako sagabal dito. Tahimik lang naman ako. Padadalhan ko pa yon ng pera buwan-buwan. Ma, huwag kayong mag-alala." Ngumiti siya. "Hindi ko kailangan ng pera, Marco. Ang kailangan ko lang, minsan tawag mo." Kinabukasan bago sumikat ang araw, maagang tag-ayos si Felisa. Nasa tabi niya si Berto, hawak ang lumang maleta. "Lola, sigurado po ba kayo? Kung gusto niyo, ako na lang pakausap kay Ma'am Regina." "Wag na, Berto." Mahinahon niyang sagot. "Ayokong magulo pa. Baka sa probinsya, may kapayapaan pa akong maramdaman. Pero paano po kayo mag-isa ron?" Ngumiti si Felisa. Pilit pinapatatag ang tinig. "Sanay akong mag-isa, Berto. Hindi ako takot sa katahimikan. Ang kinatatakutan ko, yung mga kasama pero parang wala." Bago siya umalis, sandali siyang tumingin sa loob ng bahay. Ang mga pader ay bago na. Ang mga kurtina, pinalitan, at maging ang mga lumang larawan nila ni Ernesto ay tinanggal. Parang wala na siyang bakas doon. Pagbaba niya sa hagdan, hindi lumabas si Regina para magpaalam. Si Marco lang ang sumalubong, hawak ang susi ng sasakyan. "Ma, ihahatid na kita hanggang terminal," sabi nito. "Hindi na kailangan, anak. Gusto kong maglakad-lakad bago umalis." Lumapit si Marco at marahang hinalikan ang noo ng ina. "Ingat kayo, ma. Babalik ako kapag wala na masyadong trabaho." Mumiti siya, marahang hinaplos ang mukha ng anak. "Huwag mo nang pangafuan yan, Marco. Sanay na akong maghintay." Pagdating sa baryo ng San Rafael, sinalubong siya ng malawak na palayan at malamig na hangin. Ang maliit na bahay na itinayo niya noon ay nandoon pa rin. May mga bitak na sa dingding, pero matatag pa rin tulad niya. Sa labas may ilang batang naglalaro at nang makita siya, isa sa kanila ang subigaw, "Si Lola Feliz! Bumalik na si Lola Feliz!" Numiti siya, parang naibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Sa araw ding iyon, binuksan niya ulit ang bahay tuturan. Ang maliit na silid na puno ng lumang libro, pisara at lumang mesa. "Bukas," sabi niya sa sarili, "magtuturo ulit ako." Lumipas ang mga araw, muling nabuhay ang sigla ni Felisa. Araw-araw, dinadayo siya ng mga bata. May ilan siyang librong dala at doon niya tinuturuan ng pagbabasa at pagsulat ang mga batang hindi kayang pumasok sa paaralan. Isang araw, habang naglilinis ng harapan ng bahay, isang babae ang lumapit. "Lola Feliz," tawag nito. "Ako po si Sofia de la Peña. Dati niyo po akong estudyante sa lungsod. Social worker na po ako ngayon." Agad siyang mumiti. "Sofia, Diyos ko, ang laki mo na. Ikaw yung batang mahilig sa tula, hindi ba?" Tumawa si Sofia. "Ako nga po yon. Ang saya ko pong makita kayo ulit. Narinig kong bumalik kayo rito, kaya gusto kong tumulong sa programa ninyo. Marami po akong batang tinutulungan din dito. Simula noon,
Araw-araw nang dumadalaw si Sofia. Tinulungan niya si Felisa maglinis, nagdala ng mga bagong gamit sa pagtuturo, at nag-organisa ng mga libreng feeding para sa mga bata. Lola, sabi ni Sofia isang hapon habang magkasamang nag-aayos ng mga libro. Alam niyo po ba, marami kayong natulungan dati? Ang daming taong na-inspire sa kabaitan ninyo. Mumiti si Felisa, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may lungkot. Marami akong natulungan, Sofia. Pero ang pinakaminahal ko, hindi ko natulungan. Ang anak ko. Tahimik si Sofia. Alam niyang ang sugat na iyon ay hindi basta napapagaling ng panahon. Babalik din siya, Lola. Maniwala kayo. Tumingin si Felisa sa malayo, sa direksyon ng bayan. Sana nga anak, pero minsan hindi na ako sigurado kung may babalik pa. Maalipas ang ilang buwan, naging maayos ang buhay ni Felisa sa probinsya. Ang mga bata ay tinuturing siyang pangalawang lola. Kapag may pista, siya ang ginagawang ninang ng komunidad. Ngunit sa bawat gabi, habang nag-iisa sa anyang kama, kinuha niya ang lumang notebook ni Don Ernesto. Binuksan niya ito sa pahina kung saan nakasulat. Ang tahanan ay hindi bahay. Ito ay kung saan may puso. Hinaplos niya ang lumang tinta at marahang napaluha. Ernesto, mahina niyang bulong. Ang puso o naiwan sa Maynila. Habang pinapatay niya ang lampara, narinig niya sa labas ang mga batang naglalaro, ang tawanan, ang sigawan, tila musika sa kanyang tenga. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang hungkad na puwang na hindi mapupuno. Araw-araw, sinusubukan niyang kalimutan ang sakit. Ngunit sa bawat batang yumayakap sa kanya, lagi niyang nakikita ang mukha ni Marco, ang batang minsan ay yumaap sa kanya noon ng buong lambing. At sa tuwing isasara niya ang kanyang mga mata, isa lang ang panalangin niya. Panginoon, kung hindi ko man siya makasama ulit, sana bantayan niyo siya. Sabihin niyo sa anak ko, mahal ko pa rin siya, kahit nakalimutan na niya ako. Maagang umaga noon sa baryo ng San Rafael at abala si Lola Felisa sa pagtuturo sa ilang bata na kapitbahay. Sa lumang pisara na dawa sa kahoy, nakasulat ang mga simpleng letra, mabuting asal, puso ng tao. Ang mga bata ay masiglang nagbabasa habang si Sofia de la Peña ay nag-aayos ng mga librong donasyon sa gilid. Tingnan mo, Sofia, nakangiting sabi ni Felisa habang pinagmamasdan ang mga bata. Noong una, 3 lang ang dumadalo. Ngayon, halos mapuno na ang silid. Ang saya sa pakiramdam. Mumiti si Sofia. Kayo po kasi, Lola. Lahat ng bata rito, mahal kayo. Para kayong nanay ng buong baryo. Napatawa si Felisa. Nanay ng baryo, pero ina na kinalimutan ang sariling anak. Biro niyang may halong lungkot. Ngunit bago pa man makasagot si Sofia, may kumatok sa pinto. Isang matandang kartero ang pumasok, pawisan at may dalang sobre. Lola Felis, may liham po para sa inyo. Galing daw sa Maynila. Sa Maynila? Gulat ni Felisa. Kanino galing? Kay Dr. Julian Ortega po, yung abogado ng pamilyang Montiel. Nakalagay sa sulat. Agad niyang binuksan ang sobre at sa bawat linyang binabasa, lalong lumalim ang kanyang buntong hininga. Mahal na ginang Felisa Montiel. Nais ko pong ipabatid na may mga dokumentong kailangang lagdaan ni G. Marco Ramos tungkol sa mga ari-arian na naiwan ng yumaong Don Ernesto. Gayunman, bilang orihinal na tagapagmana, kinakailangan din po ang inyong presensya upang maaprubahan ang legal na paglipat ng mga titulo. Naway makipag-ugnayan kayo sa lalong madaling panahon. Lubos na gumagalang, Dr. Julian Ortega. Tahimik lamang si Felisa habang binabasa ang liham. Sa gilid niya, tinanong ni Sofia, Lola, ibig sabihin po, kayo pa rin ang may karapatan sa mga lupa ninyo sa Maynila? Tumango si Felisa. Mukhang ganun nga.
Pero hindi ko naman hinahangad ang mga iyon, Sofia. Ang gusto ko lang, sana ay maging maayos ang lahat para kay Marco. Kinabukasan, tumawag siya sa opisina ni Dr. Ortega gamit ang lumang telepono ni Sofia sa barangay center. Dr. Ortega, si Felisa Montiel ito. Ay, Ginang Felisa, mabuti at tumawag kayo. Matagal ko na po kayong gustong makausap. Lahat po ng titulo ni Don Ernesto ay nakaregister pa rin sa inyong pangalan. Kailangan kayo mismo ang magpirma kung gusto ninyo. Nagpasya si Felisa na maghanda ng biyahe sa susunod na linggo. Ngunit hindi niya alam na may ibang nakarinig ng balitang iyon, si Regina. Sa bahay nila sa Maynila, habang inaayos ni Regina ang mga papeles ng negosyo, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kakilala sa probinsya. Ma'am Regina, narinig kong may liham daw na dumating para kay Ma'am Felisa. Galing daw sa abogado ni Don Ernesto. Mukhang tungkol sa mga titulo ng lupa. Nanlaki ang mata ni Regina. Ano? Ibig mong sabihin si Felisa pa rin ang may hawak ng mga ari-arian? Oo daw po. Siya raw ang kailangang pumirma para mailipat kay Sir Marco. Hindi pa man natatapos ang tawag, napasigaw si Regina. Hindi po pwedeng mangyari to. Inawagan niya agad si Marco, ngunit hindi agad sumagot. Sa galit, hinagis niya ang cellphone sa sofa. Hindi po pwedeng makialam pa ang matandang yon. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay nakaabang na siya sa terminal. Dala ang mamahaling bag at ang mga matang nag-aapoy sa galit. Kung akala niyang makukuha pa niya ang atensyon ni Marco gamit ang mga papel na yan, nagkakamali siya. Bulong niya sa sarili habang sumasakay ng bus papuntang San Rafael. Samantala, sa baryo, abala si Felisa sa pag-aayos ng maliit niyang bag. Dala niya ang ilang lumang litrato ni na Marco at Ernesto. At syempre, ang notebook ni Don Ernesto. Habang pinupunasan niya ito, bigla niyang narinig ang pagbusila sa labas. Paglabas niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo doon si Regina, nakasuot ng mamahaling shades at may hawak na cellphone. Sa likod niya ay ang mga batang nagtataka kung sino ang bagong dating. Regina, mahina ngunit magalang na tanong ni Felisa. Anong ginagawa mo rito, iha? Tinanggal ni Regina ang kanyang shades at ngumiti na pilit. Bakit hindi mo sinabi na may liham ka pala mula kay Dr. Ortega? May plano ka bang agawin ulit sa amin ang mga ari-arian? Napatigagal si Felisa. Agawin? Iha, hindi ko gustong agawin ng kahit ano. Ang sulat ay para lang sa lagda ko. Bilang tagapagmana? Putol ni Regina, tumatawa ng mapanlait. Matanda ka na, Felisa. Dapat alam mo na kung kailan ka hihinto. Hindi mo na kailangang mangialam pa sa mga bagay na hindi mo na naiintindihan. Nang marinig ito, lumapit si Sofia na kakarating lang. Ma'am, hindi po tama ang tono niyo kay Lola Feliz. Siya pa rin ang lehitimong may-ari. Ikaw pala yung social worker na alalay niya? Aba, ang tapang mo ha. Alam mo bang dahil sa kabaitan ng matandang yan, muntik nang bumagsak ang negosyo naming mag-asawa? Sigaw ni Regina. Regina, marahang sabi ni Felisa, wala akong ginagawang masama. Kung gusto mong makuha ang lahat, ibibigay ko. Hindi ko hinahangad ang pera o ari-arian. Ang gusto ko lang, tumahimik ka. Pasigaw na putol ni Regina, sabay turo sa kanya. Yan ang problema mo. Lahat gusto mong kontrolin kahit wala ka ng silbi. Nagtipon ang ilang tao sa paligid, nagulat sa ingay. Si Berto, na noon ay nag-aalaga ng halaman sa tapat, agad lumapit. Ma'am Regina, tama na po. Maraming bata rito. Huwag na kayong magsigawan. Ngunit imbes na tumigil, lalo pang tumindi ang galit ni Regina. Hindi mo ako pagsasabihan, matandang harbinero. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang may bahay ng anak ni Felisa. Tahimik si Felisa, nakayuko lang. Sa harap ng lahat, hindi siya lumaban. Ang mga salitang binitiwan ni Regina ay parang mga sibat na tumama sa kanyang puso. Kung yan ang gusto mong sabihin, iha, mahina niyang wika. Tatanggapin ko.
Pero tandaan mo, hindi mo kailangang apihin ang isang matanda para maramdaman mong mataas ka. Pinaasan siya ng kilay ni Regina. Sabihin mo yan sa sarili mo, Felisa. Baka nakakalimutan mong matagal ka nang wala sa lugar mo. Pagkatapos ng eksenang iyon, umalis si Regina sakay ng kotse. Iniwan si Felisa na nakatayo sa gitna ng alikabok ng daan. Lumapit si Sofia at niyakap ang matanda. Lola, huwag niyo pong pansinin. Hindi niya alam ang mga sinasabi niya. Ngumiti si Felisa, bagaman bakas ang pagod sa mga mata. Ayos lang, Sofia. Ang galit parang hangin lang, maingay pero lilipas din. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib may bigat na hindi niya maipaliwanag. Sa araw ding iyon, nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga. Hawak ang lumang notebook ni Ernesto. Ernesto, bulong niya. Ang mga iniwan mong ari-arian ay nagdala ng kasakiman sa mga taong dapat sana ay magmahalan. Sana narito ka pa para ipaalala sa kanila kung ano ang tunay na yaman. At sa katahimikan ng dapit hapon, habang unti-unting nagdilim ang langit, isang patak ng luha ang dahan-dahang nahulog sa kanyang notebook, tanda ng isang pusong pagod pero nananatiling marangal. May init ang hapon sa baryo ng San Rafael na muling bumalik si Regina. Dala pa rin ang galit at sama ng loob na hindi maipaliwanag. Nakasuot siya ng mamahaling damit, nakasapatos na tila hindi pa man nalalakad sa alikabok ng probinsya. Sa kabilang banda, si Lola Felisa ay nasa tapat ng maliit na bahay tuturan, nagtuturo sa ilang bata tungkol sa kabaitan at paggalang. Mga anak, mahinahong sabi ni Felisa habang hawak ang lumang chalk. Ang paggalang ay hindi lang sa mga magulang, dapat sa lahat ng tao, bata man o matanda. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, may narinig na malakas na tunog ng sasakyan sa labas. Napalingon ang lahat. Huminto sa tapat ng bahay ang itim na SUV at bumaba si Regina, nakataas ang kilay at may kasamang dalawang lalaki. Lola Felisa, sigaw ni Regina, umalingaw-ngaw sa buong paligid. Lumabas ka nga dyan, kailangan nating mag-usap. Nagkatinginan ng mga bata. Si Sofia, na noon ay nag-aayos ng mga gamit, agad lumabas. Ma'am Regina, ano pong kailangan ninyo? Nagkaklase po si Lola Felis. Wala akong pakialam, mariing tugon ni Regina. Gusto kong harapin ako ng matandang yan ngayon din. Lumabas si Felisa, hawak ang notebook ni Don Ernesto sa dibdib. Regina, mahinahong sabi niya, anong nangyari? Bakit ka ganyan? Umiling si Regina, ngumisi ng mapanlait. Bakit ako ganito? Ikaw ang dahilan. Ikaw ang patuloy na sumisira sa pamilya ko. Wala kang ginawa kundi ang mang-abala at magmukhang kawawa para kaawaan ang anak ko. Napatigiw si Felisa, habol ang hininga sa sakit ng mga salita. Hindi ko ginagawang kaawaan ako, iha. Gusto ko lang maayos ang lahat. Maayos? Singhal ni Regina. Maayos ba yung pakikialam mo sa mga titulo? Alam mo bang dahil sa'yo, muntik na mawala ang ilang negosyo namin ni Marco dahil hindi pa mailipat ang mga lupa? Regina, nanginginig na wika ni Felisa. Ang lahat ng iyon ay para sa inyong kinabukasan. Kung gusto mo, pirmahan ko na agad. Pero sana, wag ka naman. Wag ako ano? Sabat ni Regina. Wag ako bastos? Sino ba ang bastos? Matanda ka na. Puro pakabig. Nasanay ka kasi noon na ikaw ang sinusunod ng lahat. Pero ngayon, tapos na yon. Tahimik ang paligid. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan. Nagtataka sa eksena. Si Sofia ay lumapit. Pilit pinapakalma si Regina. Ma'am, tama na po. Ang daming bata rito. Nakakahiya. Pero itinaas ni Regina ang kamay at itinulak si Sofia. Wala kang karapatang sumausaw. Nanginginig na si Felisa, ngunit hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit at sinabing, Regina, kung galit ka man, ako na lang ang saktan. Huwag mo lang idamay si Marco. Ang kapal ng mukha mong magsabi niyan, sigaw ni Regina. Kung talagang may hiya ka, aalis ka na lang ng tuluyan at huwag ka na nang magpakita sa pamilya namin.
Habang naglalakad paalis si Felisa, nagmamadali itong nilapitan ni Berto upang alalayan, ngunit huli na. Mabilis na tinulak ni Regina ang matanda, dahilan upang madulas ito sa pasang semento. Isang malakas na plak ang umalingaw-naw, kasabay ng sigaw ng mga tao. "Lola Felisa!" sabay-sabay na sigaw ng mga bata. "Diyos ko!" napasigaw si Sofia habang dali-daling lumapit. "Ma'am, anong ginawa ninyo?" "Ginusto niya yan," depensa ni Regina, bagaman nanginginig na rin ang kamay. "Ginusto niyang mapahiya ako." Nang lumapit si Berto, nakita niyang duguan ang noo ni Felisa at mahina na ang paghinga nito. Agad niyang tinanggal ang barong suot at ginawang pamuna sa dugo. Lolang magsalita po kayo. Dali, Sofia, tawag ka ng tricycle. Dalhin natin sa health center." Nang marinig ng mga tao ang sigaw ni Sofia, nagsimula na silang magtakbuhan upang tumulong. May ilan pang lumapit kay Regina. "Ma'am, sobra na yan," sigaw ng isa. "Matanda na yon, wala kayong puso." Ngunit si Regina ay tila tulala. Hindi niyang inasahan ang naging resulta ng kanyang galit. Habang nakatitig sa dugoang si Felisa, bigla niyang naramdaman ang takot. Takot na baka mas lumala pa ang lahat. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ambulansya. Habang isinakay si Felisa, hawak ni Sofia ang kamay ng matanda. "Lola, magsalita po kayo. Hindi pa po ito oras niyo." Mahinang boses ang lumabas sa labi ni Felisa. "Sofia, wag mo siyang sisihin. Galit lang siya, may pinagdadaanan din siya." Pagdating sa ospital, agad siyang dinala sa emergency room. Si Berto ay nakaupo sa labas, pinupunasan ang luha gamit ang braso. "Dapat hindi ko siya pinabayaan," bulong nito. "Dapat sinamahan ko siya kanina." Lumapit si Sofia at pinisilang balikat niya. "Hindi mo kasalanan, Berto. Walang may gusto sa nangyari." Ilang oras ang lumipas bago lumabas ang doktor. "Sino po ang kamag-anak ni Ginang Felisa Montiel?" tanong ng doktor. "Ako po, si Sofia, parang apunan niya," sagot niya. "May good news at bad news po," sabi ng doktor. "Stable na siya, pero kailangan niyang magpahinga ng matagal." Lumabas din po sa resulta na may kondisyon siya sa puso. Matagal na siguro to, pero hindi na asikaso. Natigilan si Sofia. Kaya pala minsan hinihingal siya, hindi lang pala dahil sa pagod. "Gagamutin namin siya, pero kailangan ng mahabang gamutan. Maaaring operahan siya kung hindi mag-improve." Samantala, sa Maynila, habang nasa opisina si Marco, nakatanggap siya ng tawag. "Sir Marco, pasensya na, pero may masamang nangyari kay Ma'am Felisa. Nadulas daw at isinugod sa ospital." Agad siyang natigilan. "Ano? Anong ospital?" "Sa San Rafael District Hospital po." Dali-dali siyang umalis. Hindi na nagpaalam kay Regina. Habang nagmamaneho papuntang probinsya, paulit-ulit niyang naaalala ang mga sandaling tinalikuran niya ang ina. "Bakit hindi ko siya pinakinggan? Bakit ako nanahimik?" Pagdating niya sa ospital, nadaknan niyang nakahiga si Felisa. May benda sa ulo at nakakabit sa oxygen. Sa gilid ng kama, naroon si Sofia at si Berto. "Ma," mahina niyang tawag, halos hindi makalapit. "Ma, patawad." Dahan-dahang iminulat ni Felisa ang mga mata at bahagyang ngumiti. "Marco, anak, nandito ka." Lumuhod si Marco sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ng ina. "Ma, patawarin mo ako. Hindi ko alam na galito na." Pinisil ni Felisa ang kamay niya. Mahina ngunit ramdam. "Anak, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Ang mahalaga, nandito ka na." Habang umiiyak si Marco, lumabas ng silid si Sofia, pinunasan ang luha at tumingin kay Berto. "Hindi na natin kailangan ng pera para masabing mayaman tayo, Berto," wika niya. "Minsan, yung may puso, sila ang tunay na mayaman." Tumango si Berto habang pinagmamasdan si Marco na niyayakap ang kanyang ina. Sa labas ng ospital, naglalakad si Regina. Suot pa rin ang mga mamahaling damit. Ngunit sa bawat yapak,
Ramdam niya ang bigat ng konsensya. Sa loob-loob niya, paulit-ulit ang tinig ni Felisa. Galit lang siya, may pinagdadaanan din siya. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam ni Regina na hindi lang galit ang nagdala sa kanyan uon, kundi ang kawalan ng puso na unti-unti nang bumabalik sa gitna ng kahihiyan at takot na siya rin ang dahilan ng lahat. At sa tahimik na gabi ng ospital, habang umiihip ang malamig na hangin, ang matandang si Felisa ay muling nakatulog, may ngiti sa labi. Tanda ng kapatawarang handa niyang ibigay kahit sa mga nanakit sa kanya. Tahimik ang buong ospital nang dumating si Dr. Julian Ortega, ang family lawyer ng Montiel family. Bit-bit niya ang isang luhang brown envelope. Maayos na pinupi at nakatatak ang pamilyar na ladda ni Don Ernesto Montiel sa ibabaw. Nakatayo siya sa labas ng silid ni Lola Felisa habang pinagmamasdan ang matandang natutulog, marahang humihinga. Tila pagod na pagod sa mga nangyari. Lumapit si Sofia at mahina itong kinausap. Dok, nagpapahinga po siya pero stable na raw, sabi ng nurse. Tumango si Dr. Ortega. Mabuti naman, kailangan ko ring sana siyang makausap. May kinalaman ito sa testamento ng kanyang yumaong asawa. Tumango si Dr. Ortega. Mabuti naman, kailangan ko ring sana siyang makausap. May kinalaman ito sa testamento ng kanyang yumaong asawa. Tumango si Dr. Ortega. Mabuti naman, kailangan ko ring sana siyang makausap. May kinalaman ito sa testamento ng kanyang yumaong asawa. Tumango si Dr. Ortega. Mabuti naman, kailangan ko ring sana siyang makausap. May kinalaman ito sa testamento ng kanyang yumaong asawa. Tumango si Dr. Ortega. Mabuti naman, kailangan ko ring sana siyang makausap. May kinalaman ito sa testamento ng kanyang yumaong asawa. Tumango si Dr. Ortega. Mabuti naman, kailangan ko ring sana siyang makausap. May kinalaman ito sa testamento ng kanyang yumaong asawa. Pagkatapos ng ilang minuto, pumasok sa silid si Marco, halatang puyat at hindi pa rin mapalagay. Kasunod niya si Regina, tahimik ngunit bakas pa rin sa mukha ang inis at kaba. Nang makita si Dr. Ortega, agad siyang nagsalita. Dok, buti nandito kayo. Mayroon na ba kayong update tungkol sa mga papeles ni Papa? Tumikhim si Dr. Ortega. Tumingin muna kay Felisa bago nagsalita. Oo, may dala akong mahahalagang dokumento. Ito ang huling testamento at habili ni Don Ernesto. Napatigil si Marco. Testamento? Akala ko matagal nang naayos yun, Dok. Hindi pa, Marco, sagot ni Ortega. Dahil ayon sa batas, kailangan si Ginang Felisa mismo ang narwaon bago ito buksan at ipaliwanag. At ngayon, dahil nasa maayos na siyang kalagayan, maaari na nating basahin. Lumapit si Regina, nakahalukip-kip, malamig ang tinig. Kailangan pa ba yan ngayon? Hindi ba't natural lang naman na kay Marco mapupunta lahat bilang anak? Mumiti si Ortega, ngunit halata sa kanyang mga mata ang kabigatang ning nilalaman ng dalang niyang dokumento. Hindi lahat ng natural ay tama sa mata ng batas, Mrs. Ramos. Kaya mabuting marinig natin ito ng sabay-sabay. Kinuha niya mula sa sobre ang ilang papel at binuksan ito. Mula sa loob, lumabas ang amoy ng lumang tinta. At ang pirma ni Don Ernesto ay malinaw pa rin sa bawat pahina. Dahan-dahan niyang binasa habang ang lahat ay nakikinig. Ako, si Don Ernesto Montiel, sa buong katinuan ng aking pag-iisip, ay nag-iiwan ng aking huling habilin. Sa paking pagpanaw, ang lahat ng ari-arian, lupa, negosyo at ipon sa bangko ay mananatiling pag-aari ng aking asawa, si Felisa Montiel, sa buong panahon ng kanyang buhay. Tumigil si Dr. Ortega saglit habang napatingin si Regina kay Marco. Nanlilisik ang mga mata. At sa oras ng kanyang pagpanaw, lahat ng aming naiipon ay ililipat sa Montiel Foundation.
isang organisasyong itatayo sa kanyang pangalan upang makatulong sa mga mahihirap na bata, mga ulila at matatanda. Tahimik, waring natigilan ang oras. Si Marco ay tila nawala ng boses at si Regina naman ay hindi makapaniwala. Ano? Halos pasigaw si Regina. Hindi totoo yan. Ibig sabihin, wala kaming makukuha ni Marco. Maingat na sumagot si Ortega. Hindi po ganap na ganun, ma'am. Maaari kayong tumira sa alinmang bahay ni Don Ernesto habang buhay pa si Ginang Felisa. Ngunit walang karapatang ibenta o palitan ang titulo. Lahat ng ari-arian ay nakapangalan sa kanya. Hindi ako makapaniwala, tili ni Regina. Paano niya nagawang gawin yan? Lahat ng pinaghirapan ni Marco sa negosyo. Tumayo si Dr. Ortega, matatag ang tinig. Ang negosyo ay pag-aari ni Don Ernesto noon, Mrs. Ramos. Ang puhunan, ang lupa, pati ang mga kadamitan, lahat iyon ay nakapangalan sa kanya. Si Marco ay ginawang katuwang lamang, hindi may-ari. Natulala si Marco. Ibig sabihin, lahat ng inaakala kong amin, hindi pala talaga amin? Hindi, Marco. Mahinahong tugon ni Dr. Ortega. Ang lahat ay iniwan sa iyong ina dahil alam ng iyong ama na siya lamang ang makakaalaga sa mga ito ng may puso, hindi lamang ambisyon. Nagtuloy-tuloy ang luha sa mata ni Marco. Naramdaman niyang parang unti-unting bumigat ang dibdib niya, hindi dahil sa kawalan, kundi dahil sa hiya. Dok, ilang taon kong pinaniwalaan na ako ang gumagawa ng lahat. Pero totoo pala, kahit noon pa man, si Papa at si Mama ang bumubuo sa lahat. Anak, mahinang sabi ni Felisa na noon ay gising na pala't nakikinig. Wala akong hinahangad na pera. Ang gusto ko lang, magkaayos kayo. Ang lahat ng ito, hindi ko hiningi. Iniwan lang ng ama mo. Lumapit si Regina sa kama ni Felisa, nanginginig sa galit. Wala kang karapatan. Matanda ka na at wala kang alam sa negosyo. Bakit mo kailangang kontrolin pa ang lahat? Ngunit bago pa man siya makalapit ng tuluyan, humarang si Marco. Regina, tama na. Wala kang karapatang pagsalitaan si Mama ng ganyan. Tama? Ikaw pa ang kakampi sa kanya? Sigaw ni Regina. Ako ang asawa mo. Ginawa ko ang lahat para sa atin. Ginawa mo rin ang lahat para saktan siya. Singhal ni Marco. Nakita ko kung paano mo siya tinulak. Kung hindi ka ba naman, ang hindi dahil kay Mama, matagal na sanang wala sa atin ang lahat ng ito. Napatigil si Regina, nanginginig ang labi, hindi makapaniwala sa narinig. Ang mga tao sa ospital, kabilang ang ilang nurse na saksi sa pangyayari, ay napatingin sa kanila. Tumalikod si Marco at muling lumapit kay Felisa. Ma, patawarin mo ako. Pinabayaan ko kayong apihin. Pinaniwala ako ng asawa ko na ako ang tama, pero ako pala ang bulag. Pinisil ni Felisa ang kamay ng anak. Hindi ako galit, anak. Ang mahalaga, gising ka na. Napaupo si Regina sa isang sulok, hawak ang ulo. Parang hindi matanggap ang nangyari. Lahat mawawala sa atin. Wala ni isang bahay, ni isang negosyo. Sumagot si Dr. Ortega. Hindi niyo kailangan mawalan, Mrs. Ramos. Kung marunong kayong pagpakumbaba, may puwang pa rin kayo sa tahanang ito. Ngunit kung pipilitin niyo ang kayabangan, mawawala rin pati ang natitira sa inyong pamilya. Tahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang banayad na paghinga ni Felisa at ang mahinang pagtulo ng luha ni Marco. Sa isang sulok, kinuha ni Sofia ang notebook ni Don Ernesto at binasa ang nakasulat sa huling pahina. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kakayahang magmahal kahit walang kapalit. Ibinigay niya ito kay Regina. Basahin mo yan, ma'am. Baka sakaling maintindihan mo kung bakit ginawa ito ni Don Ernesto. Ngunit tumingin lang si Regina sa labas ng bintana, walang imik, habang marahang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Luha ng pagkabigo, ng pagsisisi at ng hiya. Sa mga sandaling iyon, si Marco ay nakahawak pa rin sa amay ng kanyang ina.
Tila ba natagpuan niyang muli ang tahanang matagal nang nawala sa kanya. At si Dr. Ortega, habang marahang inaayos ang mga dokumento, ay tahimik na nagsabi, "Ngayon ko lang ulit nakita ang isang pamilya na kayang bumalik sa pagiging totoo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa puso." Sa labas, unti-unting sumikat ang araw. At sa mga sinad nito, tila may bagong simula na darating. Isang simula na hindi batay sa kayamanan, kundi sa pagpapatawad at pag-ibig na muling bumalik sa puso ng mga Montiel. Mula nang mabasa ni Dr. Julian Ortega ang testamento ni Don Ernesto, tila nagbago ang ihip ng hangin sa ospital. Ang dating puno ng tensyon ay unti-unti nang napalitan ng katahimikan. Isang uri ng katahimikan na nagmumula sa pagsuko ng mga pusong pagod. Sa loob ng silid, si Marco ay nakaluhod pa rin sa tabi ng kama ng ina. Mahigpit na hawak ang kamay nito. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kanyang boses ay pasag at puno ng pagsisisi. "Ma," bulong niya habang pinupunasan ang luha sa pisngi. "Patawarin mo ako. Nabulag ako sa pera. Sa mga pangarap na akala ko'y para sa ating pamilya. Pero ang totoo, para lang pala sa sarili kong ambisyon." Marahang binuka ni Lola Felisa ang kanyang mga mata. Mahina ngunit may kabatiran. "Anak," tinig niyang halos pabulong ngunit malinaw, "hindi ko kailanman hinangad ang yaman. Ang gusto ko lang, maramdaman kong hindi ako naging dayuhan sa sariling tahanan." "Ma," napasigaw niyang marahan si Marco, "ako ang naglayo sa'yo. Ako ang nagtulak sa'yo. Hindi ko naisip na habang abala akong naghahabol ng pera, unti-unti na palang nauubos ang puso ko para sa'yo." Ngumiti si Felisa, pinisil ang kamay ng anak. "Anak, ang kayamanan ay lilipas, pero ang paggalang ay hindi dapat mawala. Hindi mahalaga kung anong mayroon ka, undi kung papaano mo pinahahalagahan ang mga taong kasama mo habang mayroon ka pa." Napayuko si Marco. Sa wakas, tila nabunutan siya ng tinik. Sa bawat salitang iyon, parang binubuksan ni Felisa ang sugat ng nakaraan upang paghilumin ito. Sa labas ng silid, tahimik na nagmamasid si Regina. Hawak pa rin ang bag, nakatayo sa gilid ng pasilyo. Sa kanyang mukha ay makikita ang halo ng hiya at pagkabigla. Hindi niya akalain ang mga salitang iyon ni Felisa ay tatama rin sa kanya. Ilang sandali pa, marahan siyang lumakad papasok sa silid. "Felisa," mahinang sabi niya, "pasensya ka na, hindi ko sinasadyang mangyari ang lahat." Tahimik lang si Felisa, tinitigan siya ng matagal, pagkatapos ay ngumiti ng may kababaang loob. "Regina, hindi ko kailanmang hiniling ang galit mo. Siguro may dahilan kung bakit tayo parehong nasaktan. Pero kung gusto mong simulan muli, wala kang kailangang bayaran, kundi ang pagpapatawad." Ngunit hindi nakasagot si Regina. Ang tanging narinig sa kanya ay isang hikbi. Bago niya tuluyang tinanggal ang singsing sa kanyang daliri at inilapag ito sa mesa sa tabi ng kama. "Marco," mahinang sabi niya, "patawarin mo rin ako. Hindi ko kayang ayusin ang sarili ko habang sinisira ko kayo. Babalik ako sa Maynila, mag-isa." "Regina, huwag!" Pipigilan sana ni Marco, ngunit itinaas ni Regina ang kamay. "Kailangan kong umalis. Hindi dahil galit ako, kundi dahil gusto kong hanapin ang sarili kong kapayapaan." Pagkatapos ng ilang segundo, lumapit siya kay Felisa. "Salamat, ma'am, sa pagkakataon. Sana kung sakaling magkita tayong muli, mas kaya ko nang humarap sa inyo ng walang galit." Tahimik lang na tumango si Felisa, habang si Regina ay dahan-dahang naglakad palabas ng silid. Ang bawat yabag nito ay parang eko ng mga taon ng pagmamataas, unti-unting nilalamon ng hangin ng pagsuko. Pagkalipas ng ilang araw, nakalabas na si Felisa sa ospital. Si Marco ang nag-asikaso ng lahat, mula sa paglalakad ng mga papeles hanggang sa pang-aayos ng gamot.
Hindi na siya bumalik sa Maynila. Sa halip, pinili niyang manatili sa probinsya upang alagaan ang kanyang ina. Isang gabi, habang sabay silang nakaupo sa labas ng bahay tuturan, pinagmamasdan ang mga batang tinuturuan ni Felisa. Nagsalita si Marco. Ma, gusto kong ituloy ang foundation ni Papa. Yung Montiel Foundation para sa mga bata. Pero gusto kong ikaw ang pangalan ng institusyon. Napangiti si Felisa. Anak, hindi mo kailangan gawin yan. Hindi ma, kailangan ko. Dahil gusto kong ipaalam sa lahat na may mga taong tulad mo. Tahimik pero puno ng malasakit. Kinabukasan, nagsimula silang magtayo ng maliit na opisina sa tabi ng bahay. Tumulong si Sofia de la Peña sa pagproseso ng mga dokumento. Ang mga bata sa baryo ay nagtulong-tulong maglinis ng lupa, habang si Berto naman ay nag-ukit ng karatulang kahoy na may nakasulat, Felisa Foundation, Tahanan ng Pag-asa. Habang tinatapos ni Berto ang karatula, napaluha si Felisa. Hindi ko akalain, Berto, na darating ang araw na makikita kong magagamit pa pala ako sa pabutihan. Ngumiti si Berto. Lola, kung alam niyo lang, matagal na kayong ginagamit ng Diyos, hindi lang para turuan ang mga bata, kundi pati mga matatanda. Lumipas ang mga buwan at tuluyan ng lumago ang foundation. Dumating ang tulong mula sa mga dating estudyante ni Felisa, maging sa mga lokal na opisyal. Isang araw, habang nag-aabot ng donasyon si Sofia, pinanong niya si Marco, Sir Marco, hindi ba kayo nang hihinayang? Ang laki ng yaman na nilaan ng ama niyo rito. Umiling si Marco, tinitigan ang mga batang naglalaro sa labas. Hindi, Sofia, kasi ngayon ko lang naranasang maging mayaman, yung may kapayapaan. Samantala, si Felisa ay madalas ng tahimik nakaupo sa veranda habang pinagmamasdan ang mga batang tinuturuan. Minsan, kinakausap niya ang larawan ni Don Ernesto na nakasabit sa dingding. Ernesto, natupad din ang pangarap mo. Ang yaman mo napunta sa mga batang nangangailangan. Salamat at pinulungan mo rin akong makita ang tunay na kahulugan ng pagmamay-ari. Isang gabi, habang tahimik silang kumakain ni Marco, biglang nagtanong ang anak, Ma, kung may pagkakataon pa, gusto mo pa bang bumalik sa Maynila? Mumiti si Felisa. Hindi na anak, dito ko na naramdaman ulit ang tahanan. Sa Maynila, puro pader at ingay. Dito, puro tao at puso. Napatingin si Marco sa kanya at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita niya ulit ang ngiti ng isang ina. Yung ngiting dati tila nawala dahil sa kasakiman ng mundo. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang balita na si Regina ay lumipat sa isang maliit na apartment sa Maynila. Tahimik na ang buhay nito, nagtatrabaho sa isang charity group. Marahil bilang isang paraan ng pagtubos sa mga pagkakamaling naddaan. At sa San Rafael, ang Felisa Foundation ay tuloy-tuloy na lumalago. Araw-araw, may mga batang nag-aaral, may mga matandang natutulungan, at may mga taong muling natutong maniwala sa kabutihan. Isang gabi, habang nakahawak si Felisa sa notebook ni Ernesto, tumingin siya sa langit. Salamat, Ernesto, bulong niya. Hindi ko man hawak ang yaman ng mundo, hawak ko naman ang puso ng mga taong natuto sa mga sugat. Lumapit si Marco at marahang niyakap ang ina. Ma, hindi ko na uulitin. Hindi ko na ipagpapalit ang paggalang sa kahit anong halaga. Ngumiti si Felisa at marahang hinaplos ang ulo ng anak. Anak, tandaan mo, ang kayamanan ay maaaring mawala, pero ang kabutihan, kapag itinanim mo, mamumunga sa puso ng ibang tao. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, naramdaman nilang pareho na ang lahat ng sakit, luha at pagkakamali ay hindi na uwi sa pagkawasak, kundi sa isang mas malalim na pag-unawa. Na ang tunay na kayamanan ng tao ay hindi nasa kung anong naipon niya, kundi kung anong naiwan niya sa puso ng iba. 2 taong ang lumipas mula nang muling bumangon si Lola Felisa mula sa kanyang pagkakasakit.
Sa loob ng panahong iyon, ang Felisa Foundation ay tuluyang nakilala hindi lamang sa baryo ng San Rafael, kundi sa buong lalawigan. Araw-araw, may mga batang nag-aaral sa ilalim ng punong mangga, mga matandang inaalagaan sa silid-aruga at mga dating walang tahanan na ngayon ay may bagong pag-asa. Ngunit isang umaga, habang tahimik ang buong compound, pumasok si Sofia de la Peña sa silid ni Felisa. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong upuan, suot ang lumang cardigan ni Don Ernesto. Sa tabi niya ay ang notebook nitong hindi kailanman bumitaw sa kanyang mga kamay. Mahina na ang paghinga, ngunit ang mukha ay payapa. ... Lola, mahinahong tawag ni Sofia, oras na po ng gamot ninyo. Walang tukon. Lumapit siya, marahang hinawakan ang kamay ng matanda. Malamig, ngunit tila nakangiti pa ang mga labi nito. Mahina na niyan sabi, habang unti-unting tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Salamat po sa lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, inawad ni Sofia si Marco, na abala noon sa opisina ng foundation. Marco, aniya, basad ang poses. Si Lola Feliz tuluyan na siyang nagpahinga. Natigilan si Marco, parang hindi makagalaw. Ilang saglit bago siya nakapagsalita. Saan siya? Sa kanyang siyid. Payapa siyang natulog, Marco. Agad siyang tumakbo papunta roon at nang makita ang ina, lumuhod siya sa tabi nito. Marahang hinaplos niya ang buhok ni Felisa at sa kanyang mga mata ay namuo ang mga alaala. Ang bawat ngiti nito sa mga bata, ang mga payo nitong puno ng kababaang loob, at ang mga sandaling tinitiis nito ang sakit upang makapagturo pa rin. Ma, bulong niya, natupad mo lahat ng gusto mo. Hindi mo lang ako tinuruang magmahal, tinuruan mo rin akong magpatawad. Lumipas ang ilang araw at dumating ang libing ni Felisa. Sa simbahan, daan-daang tao ang tumalo, mga batang tinulungan niya, mga magulang na minsan niyang tinuruan, mga matandang inalagaan ng foundation, pati mga taong minsan lang niyang nakasama, ngunit di makakalimutan ang kabutihan niya. Habang binababa ang kabaong sa gitna ng sementeryo, maririnig ang sabay-sabay na pag-awit ng mga bata. Salamat, Lola Feliz, sa pag-ibig mong busilak. Ang iyong kabutihan ay hindi namin malilimutan. Si Marco ay nakatayo sa unahan, hawak ang bulaklak na puti, at sa tabi niya si Sofia at si Dr. Julian Ortega. Sa bawat salitang dasal ng pari, tila bumabalik sa isip ni Marco ang bawat araw na kasama niya ang ina, kung paano ito lumaban nang hindi kailanman sumigaw. Kung paano ito nagmahal nang walang hinihinging kapalit. Matapos ang seremonya, lumapit si Marco sa puntod, marahang inilagay ang bulaklak sa ibabaw nito. Ma, sabi niya, habang nag-aalab ang luha sa mga mata, wala akong salita para suklian lahat ng ginawa mo. Pero ipinapangako ko, hindi ko hahayaang mamatay ang aral na iniwan mo. Lumapit si Dr. Ortega, sabay tapik sa balikat niya. Isa kang mabuting anak, Marco. Alam kong kung nasaan man ngayon si Felisa, nakangiti siya. Naitama mo ang lahat ng maling nangyari noon. Ngumiti si Marco, bahagyang tumango. Dok, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ring malalaman ang totoo. Salamat sa pagbabalik ng dignidad ni Mama. Sumagot si Dr. Ortega, hindi ko lang tinulungan ang pamilya ninyo. Tinulungan din ako ng ina mo makita na may mga bagay na mas mahalaga pa sa batas, gaya ng pagmamahal at kabutihan. Habang lumalayo sila sa puntod, nagsimula ng maglakad ang mga bata. Bawat isa'y may dalang maliit na bulaklak na inialay sa libingan. Si Sofia ay naiwan sandali, nakatingin sa pangalan sa lapida. Felisa Montiel, ina ng kababaang loob. Napanipi siya, sabay bulong. Lola, huwag kang mag-alala. Ipapaabot namin sa lahat ang kwento mo. Pagbalik sa San Rafael,
Inanyayahan ni Marco ang lahat sa bahay ng Montiel sa Maynila. Pagdating doon, marami ang nagulat. Ang dating bahay na puno ng marangyang palamuti ay pinalitan na ng mga litrato ni Felisa, kasama ang mga bata, mga ulila at mga mahihirap na tinulungan niya. Sa gitna ng malaking tarangkahan ay nakasabit ang bagong karatula, Bahay Felisa Foundation, para sa mga bata at matatandang walang pamilya. Ang dating bahay na pinagmulan ng sigalot ay naging tahanan ng pag-asa. Doon, araw-araw ay may mga voluntaryong nagluluto, mga guro na nagtuturo at mga matandang tinutulungan ng libreng gamot at tirahan. Isang gabi, habang tinitingnan ni Marco ang karatula, lumapit si Sofia, dala ang ilang dokumento. Sir Marco, aniya, nakarehistro na ang Bahay Felisa Foundation bilang opisyal na institusyon. Makakatanggap na tayo ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Mumiti si Marco, salamat Sofia. Pero higit sa lahat, salamat sa pag-alaga kay Mama hanggang sa huli. Umiling si Sofia, hindi ako ang nag-alaga sa kanya, sir. Siya ang nag-alaga sa atin, sa puso natin. Lumipas ang mga buwan at ang pangalan ni Lola Felisa Montiel ay naging simbolo ng kababaang loob. Sa mga paaralan, tinuturo ang kanyang kwento bilang aral ng tunay na dangal. Sa bawat programang tangkomunidad, binabanggit ang kanyang pangalan bilang inspirasyon ng malasakit. Minsan, habang naglalakad si Marco sa lumang bakuran ng foundation, nakita niya ang mga batang nakaupo sa ilalim na punong mangga. Doon mismo kung saan madalas turuan ni Felisa ang mga bata noon. Narinig niyang isa sa kanila ang nagsabi, sabi ni Lola Feliz dati, ang bait hindi nasusukat sa yaman kundi sa puso. Napahinto siya at di napigilang mapangiti. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi kailanman namatay si Felisa. Nabubuhay ito sa bawat batang natututo, sa bawat pusong nagmamahal, at sa bawat taong natutong magpatawad. Sa huling araw ng anibersaryo ng pagkamatay ni Felisa, nagsagawa ng maliit na programa sa Bahay Felisa Foundation. Dumalo ang maraming tao, mga guro, magulang at dating estudyante ni Felisa. Si Marco ang huling nagsalita sa entablado. Ang buhay ng aking ina ay hindi perpekto. Panimula niya habang nakatingin sa larawan ni Felisa na nakasabit sa harapan. Maraming beses siyang binastos, pinagtawanan at nilapastangan. Pero kahit kailan, hindi siya gumanti ng galit. Ang tanging ipinakita niya ay kababaang loob at pagmamahal. At dahil doon, siya ang tunay na mayaman. Tahimik ang mga tao. Ilang sandali pa, palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang mga bata ay sabay-sabay na sumigaw, "Salamat, Lola Feliz." Habang lumalakad si Marco palayo ng entablado, tumingala siya sa langit. Sa kanyang puso, tila naroon ang tinig ng ina, mahinahon, mapagmahal at payapa. Anak, tandaan mo, kung marunong kang magpatawad, hindi ka kailanman mawawalan. At sa gabing iyon, habang nagliliwanag ang mga bituin sa kalangitan, ang mga ilaw ng Bahay Felisa Foundation ay kumikislap din, parang mga puso ng mga taong muling natutong magmahal dahil sa isang matandang babaeng itinuring ng mundo na mahina, pero nag-iwan ng lakas na hindi kailanman malilimutan.